Padayon ta sa atong team, a fresh start as we move on. Nagitay mga kabalaka nga way klaro ang sa unahan. There are challenges and obstacles that seem dagko kayo. Daghay mga challenges. Munang uluhan sa mensahe karon is overcoming challenges in life. Kay mo mong ginatong problema as we move on to 2025 no nagsugod pa ta karon takahibaw sa unahan. Ang sure lang yun is we have many obstacles ahead. We'll stand our way to achieve God's blessing. O gisgutan nato miyagi mahitungod yun sa Jordan River. Initak na dalon ta sa pulong sa Ginoo diha sa story ni David and Goliath. Pumuna kayo ni pero this text is a profound lesson for us how to overcome or defeat mga challenges sa atong kinabuhi. Unsaon gyud pagpildi kining mga dagko kayo nga problema sa kinabuhi, mga hagit nga for us lisod kayo, dako kayo nga mubabag sa panalangin sa Ginoo. Sama sa mga Israelites mubabag ngadto sa pagkabot sa promised land. Mao to mubabag sa mga katuyuan sa Ginoo tong kinabuhi. Aron kita magmalampuson, mabungahon, makaangkon sa kinabuhi nga madagayaon. Ang atong text gibasa ganiha, una atong tanawon ang problema gyud nila is fear, the problem of fear. Giant si Goliath, fear nagrepresent sa atong kinabuhi ug mga problema ug naa gyud kanato ang kahadlok. Truth about fear, kining kahadlok higante gyud ni. Si Goliath physical pero sa tua mahimo nga spiritual or emotional nga mga dagko kayo nga lisod pildihon. Daghay mga fear, worry, kabalaka, anxiety, panic, no terror, fear of losing, mawad-an ta, fear of crowds, fear of heights, failure, kapakyasan, hadlok kita na. Financial fears, hadlok ta og kanang mawad ag kwarta. Family fears, mahadlok maguba atong pamilya. Og health, panglawas na atay kahadlok yun sa sakit. Mo nang daghay fears, labi na kining kalisod, fear of hardship, mga lisod kaayo. Fear of change, hadlok pud ta mausab kay it cost our comfort and peace. Mo nang daghan gyud kahadlokan. Fear is universal, bisag kinsa mahadlok yun. Tanan, bisag unsa ka nga tawo mahadlok yun ka. And fear also, ang kasagaran nag-feed sa fear is ang atong pride. Fear feeds on pride. Tungod kay mahadlok ta because we are worried about ourselves. Balakatas itong kaugalingon. Mo nang pride is worrying about ourselves. What people think, what will happen to you. Mo nang kung wa gid kay interest sa imong kaugalingong well-being, wala gid kay fear. Fear feeds on pride. Tanaw na to ang mga bad effects, no, mga daotan nga epekto sa kahadlok. Una, mudominar gyud ni kanato. It dominates us. Tanaw na to ang verse 4 to 7. A champion named Goliath who was from Gath came out of the Philistine camp. He was over 9 feet tall. He had a bronze helmet on his head, wore a coat of scale, armor of bronze weighing 5,000 shekels. On his legs he wore bronze greaves and a bronze javelin with sling on his back. His spear shaft was like a weaver rod, and its iron point weighs 600 shekels. Like shield bearer went ahead of him. Dako gyud kaayo, invincible, murag di gid mapildi si Goliath. Undefeatable. Mao gid na ang atong pagtan-aw sa mga problema, sa mga challenges sa atong kinabuhi. Dako gyud di mapildi. Fear magnifies the problem. Ang kahadlok mupadako pa noon sa problema. Ang fear makes our giant larger. Muna ingon diha, munang pagmahadlok ta mas musamot gyud og kadako ang atong problema. Musamot pud ta ka weak. Giant becomes stronger and we become weaker. Nya ang fear mudominate gyud sa tua kay diha man ta ma-focus sa atong limitation. Di ta ka focus sa limitless power sa Ginoo. Mo nang ang fear makabuta gid kanato. Iyahang ipadayag kanato ang partial reality nga mao nay reality alang kanato. I-hide niya ang tinuod, ihatag niya ang partial reality. Mo na ang fear sa atong kinabuhi. Unsa siya no? Magdominate kanato nga ang only reality kanang partial lang dili tinuod. Mo nang ang fear gi-abbreviate no. F is false, E is evidence, A is appearing, unya R is real.
So false evidence appearing real. Mao na ang fear gyud, murag tinuod gyud. Kung tanawon nimo ang istorya sa usa ka langgam, hadlok gyud kayo ang mga langgam. Wa gyud sila madtok. Ang kadlok kanila kanang scarecrow na bitang mag-ana nga di ko na tao, puro malag tao, di asab kahumayan kay para mahadlok ang mga langgam. Mao na ang trabaho sa fear. Pero nay usa ka langgam nga natingala siya nganong na-enjoy man tong langgama nga nagpatong sa scarecrow. Diha no nitugpan siya unya tilap noon sa scarecrow. Wa gid siya kahadlok. Ingana ang fear. Satanic na siya nga taktik. Walaon ka sa imuhang tama nga pananaw. Satanic tactic to keep us away from God's field. Dili ta makahimo sa pagpamuhat sa Ginoo, dili ta maka-appeal sa mga buloton sa Ginoo. To work in His vineyard and enjoy fulfillment because of fear. Tabunan ka mo nang fear is bondage. It will dominate sa atong kinabuhi. Ikaduha, it will defy us. Sa 8 to 10, ingon diha, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? I am not a Philistine, and you are not the servant of Saul. Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." Then the Philistine said, "This day I defy the ranks of Israel. Give me a man and let us fight each other." So sige kini siya defy. Murag naga-challenge o naga-pangantsaw ba? Naga-hasol sa atong hunahuna. Naga-wear us down mentally, emotionally, and spiritually. Muna ganing natay kahadlok, magbalik-balik sa itong hunahuna. Mawa ka jut na napod. Maningkamot nga mawalaon. Pero pagka unya taw-taw na anapod. Fear is feeling insecure. No, mahimutang insecure. Kay mag-play siya sa atong hunahuna ang kahadlok. Rob us of peace kay kita maluya gid diha. Nya ikatulo is fear, it will discourage us. Ang bad effect niya. Ma-discourage ta. Ingon diha sa verse 11, "On hearing the Philistines' word, Saul and all Israelites were dismayed and terrified." Pagkadungog niya na sa mga Philistines, sila nangaluya og nangahadlok, terrified, dismayed and terrified. The entire Israelites paralyzed by fear. Mo nang discourage silang tanan, nangahadlok sila. Fear will turn into panic. Nangahadlok sila og nawala ang ilahang kadasig. Mo nang ang fear yun maka-discourage ka nato. Mawa atong kusog, maluya ta. Nay kahadlok wag itay mahimo isa ka adlaw, sige ra ta ginuktok, sige ra ta gunahuna. Why energy itrabaho kay naa gyud ang kahadlok kabalaka. Mo nang discourage gyud ang fear. And lastly, number 4 is it will defeat us. Makapildi gud ka nato. Sa verse 24 ingon diha, when Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. Nanagan gyud ang mga Israelites. Mapud na ang nahitabo sa ilahang eksperyensya diha sa promised land nga mga Israelites nanagan ngadto sa wilderness because they are afraid to fight sa mga kalaban. Mapud na sa tong kinabuhi, keep us running, hiding, defeated. Mga kinabuhi sa mga Israelites dito sa wilderness, defeated life. Yun sila, di man be defeated, kaya gi-provide man gyapon sa Ginoo sa mana, pero mana ra lagi kutob. Sige ra mo mana, kanang mantinir lag mana. Ang abundansya nga kinabuhi to sa promised land, ang sapa dito flowing with honey, tamis kayo. Mga balay dili ninyo gibuhat, inyuha na tanan dito. Pero sila naara sa wilderness, defeated life, unfruitful. Ingan na usay kinabuhi. 2024 nabuhi man ta pero mantinra lang lagi nga na lang gyapon o ka experience kadaogan o ka experience og milagro nahadlok gid sila. Mo nang fear keeps us from life nga abundant, life nga best sa atong kinabuhi, keeps us from God's best. Kita kaangkon sa the best sa Ginoo basta naagid ng kahadlok. Keeps us from miracles. No, wagi milagro mahitabo kung naagyoy kahadlok. Unya fear make us look at natural. Puro natural na gid atong. Di man ta makakitag milagro. Ang ato ara gyud unsay natural, mo nang sa to unsay practical, unsay makita nato. Mo nang ang fear effective kayo nga weapon sa yawa gyud sa atong kinabuhi nga dili ta mo uswag, dili mo improve. Mao na ang problema sa kahadlok. Bad effect sa atong kinabuhi. Now ato ta sa solusyon dayon, the power of faith. Mao ni ang solusyon.
Ang solusyon sa fear is faith. Ang opposite sa fear is faith. Ngano faith will una diha shift our perspective. Usabon niya atong pananaw. Ganiha mo ni ang pananaw sa mga Israelites na ang kahadlok. Mo nang ang faith mo transform sa atong mind kay diha magid magtuyok-tuyok na Satanas maga-hasol ka nato diha sa atong hunahuna. Usabon na sa Ginoo atong hunahuna. Usabon niya atong pananaw, usabon niya atong perspective, ang atong panglantaw. Usabon niya from size of giant to size of God. Ang mga Israelites pananaw niya kang Goliath dako gid kayo higante. Pero si David ang pananaw niya dili sa kang Goliath, sa Ginoo siya. So nahitabo nga nisip siya sa iyang pananaw sa Ginoo, gamay kay Goliath, dako kay Ginoo. Ang mga Israelite, they are fixing on the eyes to the problem, not on the one who overcome the world. Ingon si Jesus sa John 16:33, I have told you these things so that in me you have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Naagi trouble ning kalibutan na. Wala nag-promise si Jesus Christ nga pag ma-Christian ka, walay trouble. Ang trouble noon, agihanan sa iyahang gahom. Pero ingon siya dinhi, but take heart, I have overcome the world. Di daog naman ko diha. Mao nang si David nagtanaw dito sa Ginoo. Nga daog naman adaan ng Ginoo. Mo nang isip ta ang atong pananaw dito gyud sa Ginoo ug dili sa problema. And also it shift our perspective from our battle to God's battle. Ingon si David diya sa verse 45 to 46, David said to the Philistines, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me. Na-shift ang hunahuna karon ni David nga dili kini akong pakigaaway, not on my own strength, dili ni ako ang nakigaaway, it is the Lord, siya ang nakigaaway. Mo nang niingon siya diha sa tumoy-tumoy sa verse 46 na the Lord will hand you, itugyan ka sa Ginoo nganhi kanako. Mao nang sa atong pagkinabuhi nga naas problema o naas mga kahadlok, malimtan ginato usahay nga this is not our battle, this is the Lord's battle. Gira ni sa Ginoo, dili ni ato kanang problema iyahan ng itugyan nga magmadaogon ta. Mao gid na ang iyahang promesa kanato. Mao na isip niya atong perspective. Ikaduha, isip niya atong perspective diha from our problems to opportunities. Ang mga Israelites gitan-aw gid problema gid kaayo, pero si David lain ang iyang pagtan-aw. Mo nang faith is connecting us to the force nga makita nato ang dili makita. Force that makes unseen things seen. Mo na ang nakita ni David. Dili niya makita ang problema, but possibilities. Di niya makita ang problema, kundi nakita niya ang mga opportunities. Nga kini nga problema, kining giant, opportunity ni noon for miracles. Kung walay giant, walay milagro makita. Kung way problema, way milagro makita sa atong kinabuhi. Di ka kitag milagro. Dili kitag milagro nga ang gamay nga bata gitumba ang higante. Milagro na siya. Munang opportunity to see God's demonstration of His power. Munang opportunity usab kini for next level. Ang mga problema, opportunity noona nga mo advance ta to the next level of life. Muning mga naimuharang kanato mga problema, opportunity na for the good things nga naa dito sa unahan. Para sa mga Israelites, katong Jordan River nga nibabag sa ilaha, opportunity ito nga mutabok na sila sa next level nga ilaha na pong pildihon. Improvement. Mo nang nindot kay ang mga problema kay opportunity noon ni for improvement, no, for development sa atong kinabuhi. Oportunidad gyud na siya to the next level. Then also faith musip ang atong pananaw, opportunity to glorify God. Mo nang dili makita ni David nga kini opportunity nga makita gyud ang Ginoo. Pag makita ang Ginoo dinhi, daghan gyoy makailaw Ginoo, daghan gyoy matingala sa gahom sa Ginoo, ug daghan gyoy mutuo Ginoo bisan pa ang mga Philistines. And God will be glorified, no? Ingon diha from problems to opportunities. Also ang fear must shift ang atong perspective from defeat to victory.
Mausab ang atong pananaw, di na ta mo tan-aw sa defeat. Why defeat? Walay failure, but victory, kadaugan. Mo nang si David, ang nakita niya victory, di niya makita ang failure. Tungod kay nakita gyud na sa kinabuhi ni David nga ang Ginoo kaniya is faithful. Di niya makita ang failure, nakita niya ang God's faithfulness. Pag-concentrate ka sa God's faithfulness, di ka ka-experience o kapakyasan o kapildihan. Remember the same God who parted the Red Sea, buak ang dagat, brought down the wall sa Jericho, guba, pinaagi sa gawom sa Ginoo, and defeated Goliath. The same God who will walk with us this 2025. Then, ikaduha nga power of faith, dili lang musip tatong perspective, kundi usab, it will secure us by His promise. I-secure kita niya sa iyang promise. Munang ang faith, solusyon gid kini kay kanang iyang promesa daan. No? Makita nato kung focus ta sa iyang mga promesa, dako kay kahimuan sa atong kinabuhi. He promised us to be with us always, not to leave us. Deuteronomy 13:6. To give us strength in our weaknesses, 2 Corinthians 12:9. And will work all things for good to those who love Him. Romans 8:28. Mao ni ang mga promises sa Ginoo nga dili dependent sa circumstances or abilities, kundi they are grounded in the unchanging character of God. Mausab man ang mga circumstances, pero dili mausab ang atong Ginoo. Dili mausab ang iyahang kinaiya. Mao nang ang faith, isip kita niya pinagi sa iya mga promesa. Tungod kay wa gyud promesa sa Ginoo nga napakyas diya sa Bible sa iya mga katawhan. No matter the situation, bisag unsay sitwasyon, wa gyud napakyas diya. Even in the mouth of the lions, si Daniel naprotektahan gyud siya diya sa mga dangerous situations. Mo nang ang faith will secure us. Pinagi sa iya mga promises. And also faith will strengthen us by His power. I-strengthen ta. Magnifies our strength. Pag naatay faith, mupakusgan ka nato. Ganiham ang fear makapahinay noon sa imong kusog. Ang faith is makapakusgan niya. Faith shows us the supernatural. Ganiha, natural atong pananaw lang yun. Dito ra gitas natural. Ang faith shows us the supernatural. Imposible, no? Munang without faith, dili kita kaangkon sa milagro sa Ginoo. With faith, all things are possible. Munang ang faith makes impossible possible. Supernatural kay impossible man. So without faith, no miracles and no glory sa Ginoo makita. If our strength, kung ang pagpamuhat nato pinaagi sa itong abilidad, di makita ang supernatural. Ato mga abilidad ang makita sa tao. Kunya dili mag-glorify ang Ginoo. Kay wa may milagro diha. Nahimo nimo na kay daghang kagkwarta. Dili pinaagi sa supernatural nga pamaagi. So makita nato kana sa kinabuhi sa mga katawhan diha sa Biblia nga sila nakahimo gyud sa mga butang nga ang tao mo kaingon gyud nga kuyawan ni mga tawhan nagyun sa Manila ni. Mo nay milagro. Mahimaya ang Ginoo. Makaingon sila, naagyod sila ang Ginoo. Munang ang mga Israelites, sikat kaayo, mga hadlok na ang kalaban. Pag mo-advance na sila, ang mga tao nang hadlok, kinasayod sila nga ang Ginoo gyud na ini mga tawhana. Munang ang faith shows us supernatural. Unya ang faith mag-reveal unsa ang gitaguan sa fear. Ang fear nagtago kanato makakita ta supernatural. Faith makes us victorious no matter how hopeless the situation. Unsa man nagka-hopeless situation, ang faith maghatag kanato kadaugan gyud. Keep us from moving forward. Keep us going to God's blessing. Munang kung may pagtuo, di kita katabok sa mga problema, unya di ta ka angkon dito sa blessing nga nasa unahan. Dito rata sa wilderness, kawanangan, walay pag-asinso dito, contented sa kinabuhi ngay, dili mabungahon. Munang ang faith, makaadto kita sa unsa ang gusto sa Ginoo because God wants us to be there. Gusto gid sa Ginoo nga dito ka. Mo nay akong plano. Dito ang mabungahon, malipayon na kinabuhi. This is what you're going to do. Munang ang faith maghahatag ka nato niya na to be what God wants us to be and to do what God wants us to go. And to go where God wants us to go. Muna ang pagtuo. Faith also empowers us to obey. Faith empowers obedience. Muna inindot kaayo nga kahimuan sa pagtuo sa atong kinabuhi. Tungod kay the major cause of fear, kanang di man mutuo, munang unbelief ang di gyud malipay ang Ginoo. Munang faith is the foundation of obedience. Without faith, impossible to obey God's command. Obedience is the fruit that shows. Ang obedience mo nay prutas nga nagpadayag gyud nga our faith
is genuine. Kinahanglan gyud ang pagtuo kay mao nay pamaagi sa kadaogan. Ang ato alamang mo-increase ang atong faith. Mutubo ang atong faith. Kinahanglan pakan-on ang atong faith. Munang lastly, what feeds our faith? Diha sa last nga verse 40, ingon diha, then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Kuha si David og 5 ka bato. Ibala niya sa iyang pintik against Goliath. We have faith, pero kinahanglan kini og reinforcement. Mao niyang i-feed nato sa atong faith. Faith is the best weapon sa atong kinabuhi gyud. Dili atong abilidad, dili atong intellect, no, dili atong skills, dili atong talent, kundi ang faith gyud. Mo nang si David girefuse gyud niya ang kadtong mga armas sa sundalo nga kadtong breastplate, helmet, javelin, espada, pinsadri, shoes. Gi-reject niya. Dito siya sa iyang old weapon, pintik lang. Karon ang faith is old weapon, impractical man na, di man na magamit. Pero kang David, sa karaan siya nga weapon iyang gigamit. Faith, ragyod, tungod kay proven na niya sa una. In killing lions, isara nga iyang gigamit ang faith yun. Mo nang faith, kinahanglag bala, kinahanglag bullet, ug mao kini kinahanglan sa atong faith. Una, prayer. Ang prayer, maka-reinforce yun. As we draw nearer to God in prayer, mas mukusgan ang atong energy, empower us, mo-increase ang atong faith. Also, the Word of God, ingon diha sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing His Word. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Di ka tigbasag pulong sa Ginoo, di maka-increase. Dili gid ka mutubo sa imong pagtuo. Bisag sige pa kag simba kada Domingo, bisag kada adlaw pa ka mo simba. Without the Word of God, dili mo increase sa imong. The Holy Spirit sa atong kinabuhi will quicken, will convict us, will empower us sa Romans 8:26. And also righteousness, makahatag nig kusog sa atong pagtuo, because ingon diha sa Romans 1:17, the righteous will live by faith. And lastly, kini ang nindot kaayo, love. Ingon diha sa 1 John 4:18-19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Mo nang ang love yun is a strong weapon. If we love God, we love His people, we grow in our relationship with God, our faith will increase. Mutubo gani imong gugma, ang relasyon nimo sa Ginoo mutubo, mo strong po imong faith. Kita nitubo atong pagtuo sa atong ginikanan kay nahigugma ang ato mang relasyon ang naghatag ang pagtuo. Musalig ta sa ilaha kay kahibalo kita nga nahigugma sila kanato. Mo nang kung kita niduol sa Ginoo and will know the love of God for us, mutubo gid atong pagtuo. Di na kita mahadlok kinasayod kita nga nahigugma biyaan ba ko niya nga nahigugma man siya kanako pag maayo. Mao na ang atong garantiya sa atong pagkinabuhi. Very effective nga bala gyud, bullet against fear nga makadugang increase sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Faith is not the absence of fear, but it is the courage to trust God in the face of fear. Mo nang kinahanglan mutubo gid ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Let us grow in faith, be filled with these needed bullets of faith nga maka-ensure ka nato to defeat everything, every obstacles nga mubabag ka nato, every obstacles that will hinder us, that will stand in our way, paingon ngadto sa kinabuhi nga gidesign sa Ginoo kanato. A life nga giplano sa Ginoo kanato. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Makabot ginato what God wants us to be and what God wants us to do. A life nga abundant, a life nga meaningful, and a life nga productive this 2025. Let us pray.